magpawalang hanggan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na patuloy naming tinatamasa. Maraming salamat po sa buong maghapon na pagkalinga mo sa amin. Salamat din po sa oras na ito na kami ay magkakasama at nagkakatipon sa iyong bahay dalanginan upang sambahin ka, purihin at pasalamatan. Patnubayan mo po ang sa amin ay magdadala ng mensahe. Nawa po ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga sandaling ito, kung saan man tayo nagkulang sa pagtugon sa pagtawag ng ating Panginoon,
Buong taimtim nating pagsisihan ang mga ito at masusing siyasatin ang ating mga sarili. Inaanyayahan po ang bawat isa sa atin na tayo dumulog sa Diyos, na may kataimtiman. Sandali po tayo manahimik sa pananalangin, na tayo humingi ng kapatawaran. Ang lahat po na ito, O Diyos, ay aming idinudulog na may katapatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, ang naglilinis ng aming karumihan. Amen. Matapos po tayong dumulog sa Diyos, ay tanggapin ng bawat isang katiyakan ng kapatawaran. Ang Diyos ay mahabagin dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig. Sa Kanyang biyaya, tayo ay nangaligtas dahil sa pananampalataya. Ito ang handog ng Diyos sa atin. Atin pong buksan ang ating mga Biblia para sa tugunang pagbasa na matatagpuan sa Efeso 2:1-10. Mula sa kamatayan tungo sa buhay. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo.
Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Tayo po'y pinagpala sa pagkarinig ng kanyang salita.
Ang tangkad ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y kinakabahan. Bakit hindi kakabahan? Tingnan yung mga itsura ninyo. Para nyo akong bibitayin ng mga mata ninyo nakatingin sa akin. Ako po'y kinakabahan kanina pa po. Ba't pag ako hindi kayo naniniwala? Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, kayo na po ang balang pumatubay sa amin. Gagawin pa ng niyo yung gabi. Kayo na po ang bahala. Thank you po, Lord. Amen. Masyadong personal. Parang akin lang yung panalangin. Kinakabahan talaga ako. Bueno, tingnan nyo nga po yung nasa kanan ninyo. Wala po kayong sasabihin. Tingnan nyo lang. Kaliwa po. Abay, alam pa rin ang kanan at kaliwa. Mahusay. Palakpakan nyo ang inyong sarili. Kala nyo sabihin, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, thank you. Salamat. Salamat, buhay ka pa. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa buhay. At i-discuss, ano yun? May mga bagay na hindi sumasang-ayon. Huwag na lang natin pag-usapan ang buhay. Bibigay ko sa inyo ang stages of and transformation in life. Ayan, nakikita niyo po sa ating screen. Ito, ibibigay ko na po sa inyo. Tapos tingnan niyo po yung edad ninyo at nasang stage na kayo. Pasintabi po sa may mga edad na baka hindi niyo po magustuhan yung nakalagay sa inyo. Kinuha ko lang po ito si Ate Baby o nakaprepare na. Okay? 0 to 5 years old, learning skills. 6 to 16 years old, undergoing many drills. 17 to 25 years old, experiencing thrills. 26 to 40 years old, paying bills. Aray. 41 to 60 years old, suffering ills. 61 to 75 years old, taking pills. 76 years old and beyond, preparing our wills. Alam ko pong hindi sasang-ayon ang ilan. Ito po ay kinuha lamang sa isang survey. Ito po hindi makatotohanan sa mga Kristiyanong katulad ninyo. Kasi po, yung 0 to 5 years old, paying bills na po agad yan. Okay. This is not for us. This is for the outside world. Why? Because we do not focus on stages, but we focus on something that is lasting. Ang title po ng discussion ko, o ang aking pong message ngayon ay, The Fruit That Will Last. Yan. Last. Nakatingin si Mama, no? Next, nung Monday, i-relate ko lang po para may continuity ang ating mga pangyayari. Yung Monday po, ang discussion po ni Ma'am Potes ay The Way, the Truth, and the Life. Nung Tuesday is Love and Obedience. Mga children. And Wednesday, ngayon na po yun, kung hindi kayo nagagalit, Fruit That Will Last. Magkaka-relate po yan. Hindi ko na po sasabihin kung sino nagbigay ng lesson. Huwag ko na daw po siyang babangkitin. Ayan po. Binanggit ko pa din. Okay. Let me read to you our Bible verse na binasa ko kanina pero Tagalog lang. John 15 verse 7. If you remain, emphasis on the word remain, in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Ito po yung translation doon. May isa pa pong translation. Yung Filipino translation. Gustong-gusto ko to. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang hirap po ba nun, paano po gagalaw yung kamay nyo kapag putol? Hindi kadikit. Ang mga bata, ang sama naman nun, Meron po akong kaibigan, siya po ay nakakalbo na. Sabi ko sa kanya, Jomar, nakakalbo na ako. Sabi ko, okay lang yan. Ang masama, wala kang ulo. Abay, mas maganda pong walang buhok kaysa walang ulo. Pugot. Nakakatawan mang isipin, pero ganoon talaga mga kapatid. Nagrereklamo tayong wala tayong bagong sapatos, pero meron mga taong walang paa. Nagrereklamo tayo ng wala tayong pera, yun yung iba walang trabaho. Iba nga nahingi pa ng baon.
karamihan dito. Remain. Let's focus on the word remain. This is an intransitive verb. Ibig sabihin, to be left when the other parts are gone or have been used. To be something that still needs to be done or dealt with, etc. Parang mga remains. And ito po yung third, yun lagyan natin ng emphasis. To stay in the same place or with the same person or group or to stay after others have gone. Nananatili pa rin po ba kayo? Andyan pa po ba kayo? Do you still remain? Yeah, and that's what matters. Na kayo'y nandyan. Pero nandyan po ba talaga kayo? Hipuin nyo nga po yung katabi nyo. Ay, andyan ka pa. Ay, nako. Now, let's focus on the next verse. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Ito po ay sick, nakalagay lang po dun sa brochure. Lagyan natin ng preposition, it will be given unto you. Ibibigay sa inyo. Di ba, ganun po, pag malapit ka sa boss mo, in a negative way, syempre, iba ka, anak ka ng hari. Malapit ka sa boss eh. Pero in a good sense, when you are with God, malakas ka din. Sabi nga po, I can do all things through Christ who strengthens me. Anong verse, mga anak? Filipos. Si Tita Noemi talaga. Kinakabahan ka, Tita Noemi. Ikaw ang kinakabahan. Salamat nga po pala sa pag-imbita. Meron akong isang kwento para makita natin yung sinasabi natin yung remain na yan. Merong nagse-celebrate ng kailang 50th wedding anniversary. Maglalaro po tayo. Nasaan po ang mga lalaki? Taas ang kamay ng mga kalalakihan. Wala nang lalaki? Ayan. Ang mga kalalakihan. Ang mga kababaihan. Yan. Ganito po ang ating laro. Meron po kayong dialogue. Babasahin niyo yung line ng lalaki. Babae, syempre babae kayo. Yung iba, bahala kayo kung saan kayo babasa. Ako hindi ako babasa. Ay, ako na nga, speaker, babasa pa ako. Kayo naman. Okay. Kalalakihan, ready, go. Yan. Kasi kasal sila 50 years. Sumagot ang mga babae. Ay, nabingi na po kasi yung babae. Napagpalit niya po yung word na tried and tired. Pagod na po ba kayo? May dumating ba sa punto ng inyong mga buhay na, I'm so tired. Ayoko na. Pagod na ako. Naramdaman niyo na ba yun? Kahit isang beses? Hindi, ma'am? Ikaw, mami, napagod ka na ba? Marami ka pang lalaban dahil hindi ka papagod. Kadar kasi napagod ka na ba? Abay, amen kung hindi kayo napapagod. Pero hindi lahat superwoman. Hindi lahat superman. Hindi lahat hindi napapagod. Pero in order to remain, continuously, tayo lagi ay itratry. We will be undergoing trials. And, hindi tayo dapat maging tired. Ano nga, Jack, ma? Yung nagdi-discussion silang dalawa kung Epeso o Pilipos. Now, ano na bang gagawin natin para matanggal yung agam-agam natin na hindi tayo dapat mapagod? Let's focus on this verse. The Lord is my strength and my shield. In Him my heart trusts, and I am helped. My heart exalts, and with my song I give thanks to Him. Ngayon, remain, mananatili. Kung hindi kayo mananatili, you will be tired. And you will say, ayoko na, pagod na ako, and I'll stop. Now, ang kasayahan sa ating mga Filipino, talagang it's more fun in the Philippines. Yan. And it's more fun in the United Church of Christ in the Philippines. Agree ba kayo doon? Amen po ba?
Ask me why. Oh, galing naman. Ask me why. Galing. Why? Gusto ko ulitin kayo mamaya, ha? Eh, kasi tayo, masayahin tayo eh. Diba? Nabagyo na nga lang yung Ondoy po. Nagtawag yung aking kaibigan, Jomar, nagpapanik buying na kami dito. Sabi ko, kasi wala nang makain. Dadating na ang bagyo. O no, kamusta naman kinamusta ko po namin yung iba namin kamag-anak. Sabi, kamusta na si Tito Cesar? Sabi ko, ay naku ayun, nagpapanik lang, walang pang buying. Ganun po talaga wala na, panic na lang. Ganun po tayo yung, kahit sa trials, kahit sa ating mga problema, lagi tayong nakakasmile. At according sa statistics, saka sa Forbes magazine, ika-8 daw po tayo sa top 10 na happiest country. Biruin nyo, top 8 sa dami-dami ng kabilang sa United Nations. Top 8 tayo sa laging nakangiti. At dahil yan, meron tayong tinatawag na gratitude. Kaya po, ang mga Filipinos, and especially UCCP, are God's grateful people. Sabihin nyo nga po, grateful. Ang spelling po ay ganyan, G-R-A-T-E. A-T-E. Iba kasi yung G-R-E-A-T. Iba yung grateful, wala pong ganoon. Ito yung grateful. Sabihin nyo nga po, alam niyo po ba yung kantang, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Para po akong sinaunang matanda nung nakantang gayon. Gagasa si Tita Baby. Yung pinapahaba po ba yung unang nota? Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Hindi ko na po alam yung kasunod na lyrics. Masasayahin ang puso ng bawat Pilipino. At kayo po, kitang-kita nyo po sa mukha ng mga tao ngayon. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung nakangiti. Kurutin nyo po pag hindi. Saktan po ninyo. Yung katabi ni Chabidang takot, ay di makurot si Chabidang. Hey, God's grateful people. Now, meron pong suggestion na there are 2 ways or 2 paraan para mabuhay sa daigdig na ito. It's either you can grumble or you can be grateful. Ano po ba yung grumble? Grumble is defined as kapaligtaran talaga ng grateful. Pag nagra-grumble ka, reklamo kang reklamo. Ay, hindi ako maganda. Kasalanan ko pa. Sisihin mo yung nanay mo. Nagpapasalamat po ako sa nanay at tatay ko na kahit po hindi sila kagandahan, ito po ang naging resulta. I'm so grateful. I don't grumble. Niloloko nga lang po ako ng mga estudyante ko. Sabi, sir, ang tangkad niyo po. Sabi ko, utoy, igi ka. Anong ini-expect mo? Ganyan ang nanay at tatay ko. You can grumble or you can be grateful. Alam niyo po ba yung grateful? Alam niyo po ba yung, tandaan niyo yung storya ni Moises? Pag naman di natandaan yun, wala na kayong pinagkatandaan. Ilan nga pong years na, ito po yung natutunan ko sa Sunday School, ako'y bata pa, 1979. Ilang taon nga pong under slavery ang mga Israelites? 20 years. Ganun katagal. Ilang taon naman po sila nag-travel paalis sa Egypt? 40 years. Imagine. Pero alam niyo po bang ang Egypt hanggang sa lupang pangako ay 391 kilometers lamang. Maikli lang po. At kaya siyang i-travel ng 14 days. Lakad. Ano pong sasakyan noon? 14 days. Now you choose. Are you going to travel 14 days or 40 years? Within a span of 391 kilometer to endless kilometer. Bakit po kaya tumagal ang kanilang biyahe? Because they are ungrateful. Sila na nga pong pinakitaan ng 10 himala. Ang tubig naging dugo. Nagkaroon pa ng mga iba't ibang pestes, tapos hindi sila napapaano.
Pag tuwing gabi, merong clouds na gumagabay sa kanila at yung apoy. Tapos, may mana pa sila. Nagkabaliktad yata ako, Mudra. Pag gabi, apoy. Kapag maga, tingnan nyo ngayon po tayo, hirap na hirap ngayon tayong humanap ng ulap, kainit. Sila ginagabayan. Pero nung nakikinig, laging nagre-reklamo. They have focused on being ungrateful. Hindi marunong mag-thank you. Kunyari, sumakit ang kalingkingan, "Ay, ma'am, hindi ako papasok. Masakit ang kalingkingan ko." Sabihin nyo nga ulit, "Thank you." Akala nyo napakadali lang yan, pero yan yung mga nalilimutan yung mga salita sa pang-araw-araw na buhay na ginagawa natin. Kasi nasanay kayo na binebless. Ganun tayo eh. Pero sabi nila, ungratefulness is focusing on what you don't have. Gratitude is focusing on what you have. Bakit ka nga naman gugusto ng bagay na nasa iyo na? Kaya minsan, hindi ka nagiging masaya. Because you want more. You seek for more. Eh, nandiyan na naman lahat ang kailangan mo. Now, tandaan niyo po ba yung isa pang story, yung may 10 may sakit, pinagaling na Jesus, ang isa ay bumalik. Yung isa lang yung bumalik, na matatagpuan natin sa Lucas 17:11-19. Jesus asked, ang setting na po nito ay, pinagaling na po yung 10. Nung isa, na-realize yung gumaling siya, bumalik siya kay Jesus. Tapos sinong siya ni Jesus, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Yung pong dumating daw, according sa mga commentary, isa pang Samaritan, a foreigner, hindi po siya Jew. Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Sa 10 pinagaling, isa lang ang nag-thank you. Gaano kadalas tayo mag-thank you? How often do you say, "Thank you"? Thank you. May isa pong nanay. Ito po yung mga reklamo niya sa pang-araw-araw na buhay. Think sake of dirty dishes, yung pong mga pinagkainan nyo. This pile of dirty stinky laundry. Yung mga libagin nyo, kaya mga anak dyan. Ito po yung reklamo ng nanay. Bakit si daddy naman naglalaba? Hindi naman ikaw. The finger smudged refrigerator, yung duming-duming ng ref, yung may mga latak na. Yung oven that has leftovers. Tapos, naglalaro yung mga anak niya, nakikinig niya, the slamming of the screen door. Di bang ingay po, sakit sa tenga? Yan po yung mga daily complaints. Pero may isang tao, o yung nanay na yun, nanalangin siya. Ito po yung panalangin niya. "Thank you, Lord, for this sink of dirty dishes. That means we have plenty of food to eat. Thank you for this pile of dirty, stinky laundry. We have plenty of nice clothes to wear. Thank you for this finger-smudged refrigerator that needs defrosting so badly. It has served us faithfully for many years. It is full of cold drinks and enough leftovers for 2 or 3 meals. Thank you, Lord, for this oven that absolutely must be cleansed today. It has baked so many things over the years. Thank you, Lord, even for the slamming screen door. My kids are healthy and able to run and play. Lord, the presence of all these chores awaiting me says, you have richly blessed my family. I shall do them cheerfully, and I shall do them gratefully. Sabihin nyo nga, I am richly blessed. The fact na kayo nandito, humihinga, nakakangiti, nakakagalaw pa, you are richly blessed. Ito simpleng-simple. Nakita niya yung araw-araw niyang ginagawa, ipinagpasalamat pa rin niya. It's not focusing
on the problems, but focusing on the solution. It's not about focusing on the negative, but on the positive side of life. Now, isang simple lesson lang. Gratitude is a magnet. And even being grateful is a magnet. At ang nakakalungkot, yung isang side niyan, magnet din po yung isa, yung grumbling, yung pag-grumble natin. This is also a magnet. When you are grateful, the more blessings will come to you. Because marunong ka magpasalamat eh. Bigyan kita ng chocolate, di ka nagpasalamat sa akin, makakaulit ka pa. Hindi! Di ba ga? Binigyan mo ako ng sing-sing. Di ko naman sinusuot. Sing-sing talaga. Sing-sing. Bakit ba? Bawal bang sing-sing dito, Tita Baby? Kailan pa pinagbawal yun? Eh kung nauso lang, ito dapat talaga dito. Now, may ipapanood ko ako sa inyo. Tapos mamaya, mag-usap ulit tayo. Pagod na ako. Magko-coffee break muna ako. Sino ngayon ang mas masaya? Sino ngayon ang mas mapalad? At the first part, akala natin it's a simple story that will focus on sapatos na sira. Gusto natin yung
Lahat naman ng maganda gusto natin. Sino ba naman ang gusto ng hindi maganda? Pero sa kagustuhan nating makuha lahat, dumadating tayo sa punto na hindi naman pala natin yan kailangan. Sa pag-iisip yung mas mapalad ang iba, hindi mo na-realize na ikaw pala yung mas maswerte. Ikaw pala yung mas mapalad. Now, sabi nga, having a grateful heart is synonymous to having a loving heart. I have here a simple illustration sa inyo. Pwede ako mag-travel. Nagpaalam na po ako kay CM. Pwede daw ako lumakad. Hello. Kumusta po? Mas maganda pala pag hawak mo yung mic. CM, salamat po sa paghahanda. Yung unang plate, salamat po, Milky. I have here, ano po ba ito? Plato. Ano po nakalagay sa plato, tita? Tuyo! 3 po, I love you. CM, may tuyo ako dito. Now, let's associate tuyo sa isang, sabihin natin itong blessing. Tuyo, blessing. Na masarap kainin kapag medyo umuulan, tapos prito-prito, tapos bumisita, kunyari ako, Tita Noemi. Tita Noemi, ka. Come here. Very good. Pag ito lang ang binigay ko sa'yo, masaya ka ba? Kakainin mo ba yung ganyan lang? Walang kanin. Milky, akin na yan. O yan. O, pag ito ba, okay na ba to? O, punta ka, Tita Noemi. Anong pipiliin mo? Plate 1 or plate 2? Plate 2. Kasi merong? Kanin. Kanin. Salamat po, Tita Noemi. Makakakain ka na. Ngayon, let's associate the kanin for being yung ating gratitude or being grateful. Kailangan ipagpasalamat mo kung meron ka. If you receive a blessing, kailangan may kanin yan. Pag may tuyo ka, hindi pwedeng walang partner na kanin. Pero hindi naman pwedeng ganito ang formula. Milky, pakikuha muna nito. Dalhin mo yan. Hindi naman pwedeng, sige, isama na natin to. Hindi naman pala pwedeng, puro ka blessing, puro ka tuyo, maunti ang iyong gratitude. Hindi pwedeng tuyo, Diyos ko po, magkakasakit ka nito sa bato. Hindi pwedeng ganito ang formula. Hindi pwedeng, mas marami ang blessing mo, magpasalamat ka, utay-utay lang. Now, what is the perfect combination? Milky, kunin mo ulit yan. Pagod na po si Milky. Kimberly, kunin mo naman to. Paguri natin sila. Pero hindi ka pa rin masaya kapag ito lang. Ano yung masaya pag may tuyo tapos may kanin? Ang lungkot kasi pag mag-isa kang kakain ito. Dapat meron kang kasama at kasalo. Meron kang ka-share. And it's not enough na may gratitude ka, may blessing ka, nang hindi mo naman ito share. And that's a simple logic behind everything. Sa simpleng tuyo na araw-araw minsan natin kinakain ng iba. Iba naman dahil may chicken o chicken. Dahil jeta tayo ngayon, a simple tuyo, we can learn a lot of lesson from it. Kasi isa pa lang, solved ka na. A single tuyo is a single blessing and you can say, thank you for that. Mas maraming kanin, mas maraming gratitude, at may darating pang blessing. Ako po'y tataas sa doon. Milky, salamat. Hindi pa po ako tapos. La 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 la. Ayan po, ay sound effect pagtaas. Now, sabi ko nga po, having a grateful heart is synonymous to having a loving heart. Now, magkakaroon po tayo ng game uli para sabay-sabay natin itong maramdaman. Ito po ay sa 1 Corinthians. Anong verse? 13. It's about love. Ngayon, ano po yung naka-highlight na word? Yung all capital. Love. Ngayon po, babasa lang naman tayo. Madali mo magbasa. Ano po? I know that all of you are independent readers. Pero,
lalagyan natin, tatawa na naman si Mama, frustration daw. Ngayon, babasahin natin siya, pero may twist. We will be changing the word love to your name. Kunyari, Sarah is patient. Rosemary is kind. Baby is not jealous. Tita Bebot is not pompous. Milky is not inflated. JR is. AB is not rude. So, yung pong pangalan ninyo, ipapalit nyo po sa word the love. Pag bilang ko po ng 3, babasahin po natin sila. Ready? May kausap pa ako. Are you still there? Good. 5, 6, 7, go. Jomar is patient. Jomar is kind. Jomar is not jealous. Jomar is not pompous. Jomar is not inflated. Jomar is not rude. Jomar does not seek her own interest. O, paghis po. Love is not quick-tempered. Jomar does not brood over injury. Jomar does not rejoice over wrongdoings, but rejoices with the truth. Jomar bears all things. Jomar believes all things. Jomar hopes all things. And Jomar endures all things. Nakakatakot. Kayo na yun. Jomar is patient. Jomar is not jealous. Tawa naman ito. Para may pinagdadaanan ka, Totoy. Now, ako po yung English teacher. Pero, kaya po ayoko ng math. Pag po may math na, pinefriend ko na po yung math teacher. Actually, nung masteral ko po, first time ko pong nangopya. Ganun po pala yung feeling sa kakakaba. Kasi statistics, hindi ko alam ang isasagot. Talagang puro numero. Tapos sabi ko doon sa math, friend ko po yung, pakopyahin mo ko, papakopyahin kita sa English. Ganun po pala yung pakiramdam. Sabi ko, kung kailan tumanda sa nga nangopya. Pero, bueno, tapos na yun. Meron akong bagong solution. Ito ang ginagawa ko sa math. Kailangan may iba tayong twist. Now, this is the mathematics of life. Accordingly, mathematics of life is not the multiplication of wealth. Kasi, sabi, count your blessings. Hindi count your money. Hindi count your wealth. But the division of task, subtraction of greed, and addition of gratitude and humility. Again, this is the division of task. Hindi po pwedeng ikaw lang. Kaya nga may mga kasama po tayo, share. Subtraction of greed. Hindi pwedeng ikaw lang uli. Hindi pwedeng sa'yo lang lahat. And addition of gratitude. Learn to say thank you. Hindi masakit magsabi ng thank you. And humility. Kung paano kanilang nakilala noon, hanggang ngayon, ikaw pa rin yun. At dito ko po iwawaksan ang aking talk. To God be the glory. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Amen. Halina at pasalamatan natin si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa sangkatauhan. Ihandog din natin ang ating sarili bilang pasasalamat sa buhay at biyayang ipinagkaloob niya sa atin.
po, Ama, sa biyaya at pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Ngayon po ibinabalik namin muli sa iyo bilang handog. Magamit po nawa ito sa pagpapalawig ng iyong gawain dito sa lupa. Pagpalain mo po ang mga kamay na nagsipaghandog. Amen.
Tayo po ay manalangin. Sa ikatlong gabi ng aming pagninilay sa iyong banal na salita, o dakilang Diyos, lubos ang aming pagpapasalamat, pagkilala sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin, sa aming tahanan, sa kabuuan ng aming iglesia. Salamat po, o dakilang Diyos, sa mga mensahe na aming narinig mula noong Lunes ng gabi, kagabi at ngayong gabi. Ang lahat ng ito ay nagsisilbing kayamanan ng aming pananampalataya, na ito po, o Diyos, lahat ng ito ay nagpapaalaala sa bawat isa sa amin bilang kami iyong mga anak, bilang kami iyong mga tagasunod, na kami ay maging mapagpasalamat. Iwanan namin ang buhay na sa tuwina ay nakahanap ng maraming bagay. Iwanan namin ang mga gawain na nakikita namin ay kakulangan. Kailangan maging makakulangan ng aming kapwa.